Kaya nga nung unang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, absent si Tomas eh. Ganoon naman talaga yung mga pala absent sa mga pagtitipon, sa mga gawain, sa mga pagsisimba, sa mga fellowship eh. Hindi naniniwala kasi hindi nila nasaksihan eh. Pala absent kasi. No, di ba? So, nung ikinuwento at sinabi nila kay Tomas, ano ang sabi ng Tomas? Maniniwala ako kapag nakita ko na. Ganyan talaga si Tomas eh. To see is to believe. At marami din naman sa ating kapanahonang kamag-anak ni Tomas. To see is to believe. Hindi pala kamag-anak, kabarkada. Yan, kachokaran, mga mapagdudahan. Kahit tayo ay nag-aalinlangan, maniwala pa rin tayo. Bakit? Kasi kapag tayo ay nag-aalinlangan, tapos sinama mo pa si hindi paniniwala, ay talagang tuluyan ka ng hindi maniniwala. Kaya nga kahit daw tayo ay nag-aalinlangan, kailangang magtiwala at maniwala pa rin sa ating Panginoon. Yay! Woo! Na sinasabing ang mga sugat na humilom sa ating Panginoong Yesus, ang siyang humihilom din sa ating mga pag-aalinlangan. Totoo yun eh. Yung sugat ni Jesus na ipinakita, maaaring ipinahawak pa ni Jesus kay Tomas, yun yung paghilom sa kanyang pag-aalinlangan. Kaya nga napalitan ng paniniwala at pagtitiwala na si Jesus ngayon nung makita niya bilang pruweba, ebidensya, yung sugat na yun ng Panginoon. At sinasabi po ng aklat ng Pedro, nang dahil sa mga sugat at latay ng ating Panginoon, lahat din ng ating mga sakit ay gumaling. Yes! Lahat ng ating mga nararamdaman ay gumaling, humilom. Lahat ng ating sakit at pait na nararanasan ay humilom at pinagaling. Kaya nga mapagtitiwalaan ang mga sugat at latay ng ating Panginoon nang siya'y muling mabuhay, tayong lahat ay kasamang nabuhay at nagsigaling sa ating mga karamdaman. Yay! Madaling sabihin, dapat sana ay naniwala agad si Tomas, ngunit sino ba ang hindi minsan nag-alinlangan o hindi rin nag-alinlangang manalig? O nga, lahat naman tayo eh. Dumarating tayo sa punto ng pagdududa, pag-alinlangan, lalo na kapag maraming mga unos, bagyo, problema, suliraning dumarating sa ating buhay, hindi pa natatapos yung isa, nandiyan na naman yung isa, kaya minsan nagtatanong tayo, nandiyan ka pa ba, Lord? Sasamahan mo pa ba ako, Lord? Tinutugon mo pa ba ako, Lord? Pero mas maganda ng manampalataya kaysa ang magduda, sapagkat ang pagdududa ay walang pakinabang. Samantalang ang pananampalataya, kahit hindi mo nakikita, dahil sumasampalataya ka, umaasa kang ito ay mangyayari. Yun naman ang sinasabi ng aklat ng Hebreo, di ba? Ang pananampalataya ay pag-asa na may katiyakan kang darating kahit hindi mo pa nakikita. Di ba sinasabi doon, sure and certain? Oh, thank you so much.